Mga kapuso, humingi tayo ng update ngayon sa labas ng International Criminal Court sa The Hague. Naroon si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy. Magandang gabi sa Pilipinas, Emil, at 11:49 AM na dito sa tapat ng ICC dito sa The Hague at nag-iyakan yung mga taga-suporta ng dating Pangulo nung marinig nila na rejected yung tatlong appeals ng defense camp at anila sumisigaw sila ng hustisya dahil nga raw hindi raw makatarungan na i-reject ng appeals chamber yung apela ng dating Pangulo. Andy, ilarawan mo sa amin ano ang sitwasyon dyan sa labas ng ICC. Marami ba tayong mga kababayang taga-suporta ng dating Pangulo, pati ng mga kontra sa kanya? Emil, sa ngayon, hindi ko masyado marinig yung tanong mo, pero yung dito sa labas ng ICC, mangilan-ngilan yung mga taga-suporta na sumating. Hindi siya ganong karami tulad nung Marso, nung dumating dito sa ICC ang dating Pangulo, dito sa The Hague, ang dating Pangulo. At mayroong mga taga-Netherlands, Belgium, at iba pang kalapit na bansa sa Europa na mga dumalo dito. Meron din mga nanggaling daw sa Canada at sa Amerika. Kanina, bago magsimula yung judgment, 10:30, sinimulan ng mga taga-suporta ng isang dasal dito sa tapat ng ICC. Sabay sabi na nilalambas umaro sila dahil sa kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. At kabilang din sa mga pumunta o mga narito na nag-abang sa labas ng ICC si dating presidential spokesperson Harry Roque. At nagbibigay siya ng mga update dun sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Makibalita tayong muli mula po sa labas ng International Criminal Court sa The Hague. Naroon si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy. Ngayon, bumaba na naman yung temperature, 11 degrees na. Kanina umuulan pero ngayon medyo clear na yung weather dito. At kanina, katulad ng nabanggit ko, nakiyakan yung mga taga-suporta ng dating Pangulo. Hindi nila inaasahan na magiging ganun ang judgment ng appeals chamber. At ang sigaw nila ay hustisya raw dahil nga sinasabi nila na 8 years old na raw ang dating Pangulo at dapat daw pinakinggan ng appeals chamber yung pangatlong appeal ng defense team tungkol dun sa kalusugan ng dating Pangulo. Andy, ang balita namin dito sa Pilipinas, nariyan din ang apo ng Pangulo na si Representative Omar Duterte. Mayroon ba siyang naging mensahe sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya? Tama ka dyan, Emil. Kanina nakita natin yung si Congressman Omar Duterte. Pagkatapos ng decision or ng judgment ng appeals chamber ay pumunta dito sa may tapat ng ICC si Congressman Omar Duterte at kinausap niya yung mga taga-suporta. Katulad ng binanggit kanina ni Attorney Roque, ikinalulong din daw ni Congressman Omar Duterte yung naging desisyon ng appeals chamber. Sabay sabi na sa kabila nito ang susunod daw nilang hakbang ay suportahan pa rin daw ang defense team, si Attorney Kaufman, dahil naniniwala raw sila sa kakayahan ni Attorney Kaufman. Andy, sa video na ipinadala mo dito sa Pilipinas, nakita namin yung mga taga-suporta ng dating Pangulo, nag-iyakan. Pwede mo bang ikwento sa amin ng maiksi lamang? Ano yung nangyari mula kanina hanggang sa mga sandaling ito? So, habang nakaantabay yung mga taga-suporta, nakikinig sila doon sa live stream ng ICC doon sa judgment. So, habang binabanggit yung mga rejection sa tatlong P, ay talagang yung mga taga-suporta, nagtitinginan sila at kinakausap nila yung mga isa't isa dito. Sinasabi na bakit naman daw ganun, ba't ganun daw yung naging decision. Hindi sila makapaniwala dahil nga
ang lagi nilang binabanggit dito ay 8 years old na raw yung dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, at kailangan daw sana raw na pinakinggan ng appeals chamber yung apela ng defense team dahil nga raw sa mahinang kalusugan ng dating Pangulo. Yung iba dito may mga dalang watawat ng Pilipinas at talagang humihiyaw dito sa may tapat ng ICC. Yung iba na mga taga-suporta ay talagang niyakap pa yung standee ng dating Pangulo. Sabay sabi na sana raw ay mapayagan daw mapalabas o mapayagan daw na makauwi ng Pilipinas ang dating Pangulo. Mula po riyan sa labas ng International Criminal Court, maraming salamat, Andy Peñafuerte, live mula dyan sa The Hague.